Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran na 888. Welcome! Alamin natin ang weekly tarot reading mo simula March 4, 2024. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Happy birthday sa mga may birthday ngayong linggong ito or sa buwan ng Marso. Okay, Pisces. Kunin natin yung energy mo. Patience, number 5. Partnership. Prosperity begins. And third eye chakra. Okay, Pisces. Ito ay general reading ha. So, tingnan natin kung ano yung messages para sa linggo nito. Ang unang barahan mo dito is number 4. Number 14. So, number 14, 1 plus 4 is 5. So, if ever man na may mga inaalala kayo, may mga kinakatakutan, huwag kayong masyadong mag-alala. Okay? Be patient. Okay? Kailangan nyo ng pasensya sa linggong ito. Unang-una, if it's a partnership in alliances, ibig sabihin mga collaboration, pasensya. Kailangan mo ng pasensya sa iyong asawa. If may asawa ka, sa iyong girlfriend, boyfriend, parents, siblings, or sa mga tao sa paligid mo or katrabaho mo. Okay? Next is third eye chakra, number 6 and number 1. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, Pisces, na sa linggong ito ay sobrang napaka-aktibo ng iyong third eye chakra, 'di ba? Yung mga bagay-bagay na hindi mo nakikita ay posibleng makita mo. Like yung mga messages or mga gustong ipahiwatig sa iyo ng universe na hindi mo masyadong maramdaman, makita, ma-analyze, ay posibleng maramdaman, makita mo ito sa linggong ito. Okay? And magkakaroon din ng balanse sa yung wisdom and understanding. Marami kang maiintindihan ngayon. Pwedeng may mga bagay-bagay kang hindi maintindihan na posibleng maintindihan mo sa linggong ito. And number 1, prosperity begins. Ang dalawang ito is parang pareho lang sila. Pwedeng, kung makikita mo dito, Pisces, pwedeng ikaw ay buntis. Kasi mayroon dito na seed and then pa-blossom na siya eh. Beginning na yung prosperity. So, nandun ka na sa new beginning. So, if ever man na buntis ka, or pwedeng manganganak ka na, malapit ka ng manganak, or nanganak ka na, congratulations. Kasi ang nakikita natin dito, dalawang tao, is either mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-business partnership, sobra-sobra silang masaya sa kung ano man itong prosperity na nagsisimula sa buhay nila. Okay? So, konting pasensya. Huwag tayong magmadali dito. Like, for example, if may business kang ginagawa sa ngayon or sinimulan or sisimulan, be patient. Huwag nating madaliin yung progress. And especially if, halimbawa, kung ano man dito, nag-aaral ka or pwedeng nag-a-apply ng trabaho, kailangan nating maging pasensya. Huwag tayong magmadali. Kailangan nating maintindihan na yung prosperity ay nagsisimula pa lamang. Or, ang prosperity ito ay magbibigay ito sa'yo ng clarity, ng understanding. Kaya, nandito yung third eye chakra. So, huwag kang masyadong magpanic, mag-alala, dahil ibibigay sa'yo ng universe kung ano ang deserve mo na prosperity. Pwede din yung iba na Pisces ay may trabaho na sinisimulan. Pwedeng first week nyo ngayong week na to sa trabaho or pwedeng sa business. Okay, so mayroon tayong 3 cards dito. Sinasabi ng barahan na catch your breath. So, ibig sabihin, excitement ito eh. 'Di ba? Sobrang excitement ang mararamdaman mo sa linggong ito. Ibig sabihin niya, isang napakagandang balita, happy news, good news, clarity, enlightenment, awakening,
na posibleng magbibigay sa'yo ng sobrang excitement. So, isa sa mga wini-wish mo ay posibleng ibigay sa'yo ng universe sa linggo ito. Okay? Celebrate differences, number 3. So, sinasabi ng baraha dito, Pisces, na if ever man na meron tayong mga tao or mga individual sa buhay natin na hindi natin gusto or hindi din tayo gusto. 'Di ba? Kasi ganun talaga eh. May mga taong gusto ka, may mga taong ayaw sa'yo na wala namang dahilan. So, hindi mo naman pwedeng ipilit kung ano yung sarili mo sa taong yun, or sa trabaho yun, or sa business yun, or sa kung saan pa man. I-celebrate mo na lang yung pagkakaiba-iba ng mga ugali ng tao, yung mga likes and dislikes. Okay? And intuition, sinasabi ng baraha sa'yo, same din sa third eye chakra. Sinasabi na makinig tayo sa sinasabi ng ating intuition sa linggong ito. Dahil maraming mensahe na posible, good news nga, happy news, ang ibibigay sa atin ngayong linggong ito or sa buwan ng Marso. Okay. Pisces. First card dito is 5 of Pentacles. Okay, 5 of Pentacles, Pisces. Next is Queen of Cups. So, if ever man, Pisces, kung ikaw itong nasa sitwasyon na ganito, if, for example, namumroblema ka sa pera, or pwedeng may mga pangangailangan kayo sa salapi, sinasabi ng baraha dito na kalmado, maging kalmado ka kasi may solusyon, may prosperity ditong parating. Kung kaya't yun ngayon sinasabi sa'yo dito na be patient. Hindi ka dapat nagmamadali or hindi mo dapat nire-rush yung situation. If ever man na like for example, badly needed mo talaga yung pera or kung ano man, kung makikita mo sa likod mo may pinto dyan, 'di ba? Pwedeng may doorbell na pwede kang mag-press dyan sa doorbell na pwede kang humingi ng tulong, literal. So, dito sa baraha mo, sinasabi ng barahan na may choice ka, may option ka sa linggong ito kung gusto mong makaalis dyan sa sitwasyon mo sa financial. Meron kang the devil dito, tsaka 2 of swords. Nakikita natin dito guys na marami kayong mga confusion or pwedeng pagdadalawang isip. Meron ding attachment dito. Like, for example, may trabaho ka na sobrang toxic ng trabaho mo or pwedeng sobrang toxic ng relationship mo or kung sino man ito na ka-deal mo sa buhay. Kahit nasasaktan ka na, kahit kailangan mo na ng balanse, nahihirapan ka pa rin na i-let go ang taong ito or yung trabaho ito or kung anumang sitwasyon ito. So, nandito ka sa 2 of swords eh. Gusto mo nang umalis, gusto mo nang magkaroon ng freedom or gusto mo nang makalaya dyan sa attachment na yan na negative, pero nagdadalawang isip ka kung gagawin mo. So, kung may bisyo ka, ganun din. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mo nang magdesisyon kung ano talaga ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Ace of Pentacles and 9 of Cups, trabaho to. Isang new sources ng income, new source ng financial, or new source ng stability sa iyong buhay, ang magdadala sa iyo ng sobra-sobrang kaligayahan, fulfillment emotionally. So, ibig sabihin, kung may hinihintay kang business proposal, may hinihintay kang trabaho, negosyo, or kung ano man to, posibleng dumating siya ngayong linggong ito or ngayong Marso, na eto yung parang katuparan ng mga pangarap mo sa buhay. Oh, 'di ba? Oh, 6 of Wands eh. So, ang linggong ito, literal, 'di ba? Ang linggong ito, guys, is literal siya na sobra-sobra kang blessed. Emotionally, sobrang successful yung buhay mo. Ibig sabihin nito, recognition, rewards, awards, victorious ka. Kasi itong 6 of Wands is an overall success to. Ibig sabihin, galing ka sa pagsubok, galing ka sa giyera, galing ka sa mga obstacles and challenges, tribulation, storm, parang ganon, bagyo sa buhay mo. And then, nakasurvive ka.
'Diba? And ngayon, maraming mga tao ang nakatingin sa'yo or pwedeng hinahanap ka nila kasi hindi nila alam kung anong nangyayari sa buhay mo. But, nakikita natin dito, you're living humble. Humble kang namumuhay ngayon, private, masaya, financially, and at the same time, emotionally. Okay? And this week din, may isang wish fulfillment ka, emotional wish fulfillment, ang posibleng matupad. Okay? Sobra kang magiging masaya sa linggong ito. Hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya mo, sa kung anumang nagbublossom na prosperity ito, partnership, collaboration, or lalo na dito. Etong tatlong ito, isa, dalawa, tatlo. Ang 3 cards na yan, it's a confirmation na sobrang successful, prosperous, and happy. Contented ka sa kung ano man ang nangyayari sa linggong ito. Okay guys, so thank you for watching and see you again. Bye!